Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Lunes, Enero 29, 2024 sa Ebanghelyo po ni San Marcos, Kabanatang 5, mga talata 1 hanggang 20. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Herasino. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos, ano ang pakialam mo sa amin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakausap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya, lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok ka sa mga baboy. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. Sa halip ay sinabi ni Jesus, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Mga katagang namutawi sa labi ng ating Panginoon sapagkat noong mga panahon na yon, ang taong ito na pinalaya sa masamang espiritu ay nagplano at nagbalak na sumama sa ating Panginoong Jesus upang maaari siguro'y maging alagad ng Panginoon. Ngunit hindi siya pinahintulutan ang ating Panginoon, bagkus ay pinauuwi. Ano kaya ang layunin at siya'y pinapauwi? Maaring isa doon sa mga bilin niya na ipahayag niya ang mga ginawa ng Diyos sa kanya, kung paano nakaranas siya ng kapangyarihan. Ang ating buhay ay nagiging mabigat dahil sa napakaraming bagay na naglalayo sa atin sa piling ng Diyos. Kung minsan, kahit ang mga nakapaligid sa atin ay wala nang magawa upang pagaanin ang ating mga pasanin o maibsan ang ating mga tiisin. Tila wala ng lunas at pag-asa ang ating sitwasyon at tayo ay madalas pinanghihinaan ng loob. Sa lahat ng ito, sumisilay ang awa ng Diyos. Kasing dami man ng isang pulutong ang ating dalahin, habag lamang ng Diyos ang makapagpapagaan nito. Kunting habag at sapat na upang makaahon tayo sa tanikalang nagpapahirap sa atin. Lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa ating buhay ay bunsod ng habag ng Diyos. Marapat na ibahagi natin ito sa ating pamilya upang sila man ay mamulat rin sa dakilang biyaya at awa ng may kapal. Tatandaan natin, ang lahat ay kayang malunasan ng ating Panginoon. Maraming salamat at ang palagi ko lamang masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.